Ang balitang ito ay napakalungkot para sa mga LGBTQ community dahil sa isang gay ang pumanaw dahil lamang sa operasyon. Narito ang kwento ni Jessica Suho sa GMA tungkol sa isang gay na taga Surigao na namatay 2 araw lang pagkatapos niyang maoperahan. Ang transgender woman, si Rudge G, 34 anyos. Pangarap daw talaga ni Rudge G na maging ganap na babae. Kaya unti-unti niya itong isinakatuparan. Ano na siya, may boobs na siya. At first nagulat pero happy kami sa kanya kasi makikita mo talaga sa face niya yung fulfillment. Sunod niyang pinag-ipunan, pagpapa-vaginoplasty. I would really advise for you and your doctor to talk. Ito ba ay feasible? Is it safe? Kasi maaaring posible siya, pero yung sa case mo, hindi ka pala safe sa surgery na yon. Ano yung risk o ano yung panganib? Lahat yan kailangan pag-usapan. Okay, ito yung pakinggan nyo, itong advice ng doktor para sa mga gay. Dahil sa ang pag-oopera ay hindi yan applicable sa lahat ng klase ng katawan ng isang tao. Merong type of body na hindi siya maganda para operahan. Kaya nagkataon siguro na itong si Rudge ay talagang hindi siya pwedeng i-plasty or plasto vagina o operahan or palitan yung kanyang ari dahil sigurado or dahil siguro ay meron siyang komplikadong disenyo ng kanyang sexual organ. Kaya nangyari ang trahedyang ito. Ang operasyong ito aabot ng halos ₱250,000. Sobrang tagal niyang pinag-ipunan yun. Marami siyang sinakripisyo. Hey guys! I'm in my hotel room. I'm gonna stay here for the next 8 days. Ang mga tagpo bago sumalang sa operasyon si Rudge na videohan. So I have my uncle with me, Butch Tuda, my mommy, Luli Tuda, and of course my mom. My surgery, my rebirth day. Ito talaga ang pinaka-minimity ng mga gay na magiging transgender or maoperahan, matanggal yung kanilang lalaking ari at mapalitan ng plasto vagina or itong artificial vagina ng isang babae para magiging ganap na sila na babae. Kaya nga lang ay hindi nga lahat ng ito, ang operasyon na ito ay hindi lahat suitable for all types of body ng isang tao or ng isang lalaki na gustong maging transgender woman. My gender affirmation vaginoplasty. I'll definitely share with you all the things that I did before my surgery, after my surgery, and during my healing. Yay! Come and join me again on my gender affirmation. Pero halos 2 araw lang matapos ang kanyang operasyon, si Rudge binawian ng buhay. Naku, ano kayang nangyari? Bakit 2 araw lang? Grabe siguro ang naputol ng mga ugat sa operasyon kaya nangyari ang ganun. First time daw yung yung doktor ay tanging nag-iisang sertipikadong doktor dito sa Pilipinas na gumagawa ng ganyang reaffirmation surgery or itong paggawa ng plastic na plasto vagina na yan, na artificial. Ang karamihan yan ng mga expert na doktor sa ganyang operasyon ay sa Thailand. Kaya doon pumupunta yung ibang gay na galing sa Pilipinas at doon nagpapa-opera. Pero mas mahal doon, gastos ng 200 make that 1 milyon. Pero dito sa Pilipinas ay gagasto lamang ng kalahating milyon, 500,000. Kaya naisipan ni Rudge na dito na lamang sa Pilipinas para makakamura siya. Ngayon, ito yung nangyari sa kanya. Itong hindi inaasahang pangyayari, instead na magiging ganap siya na babae, ay ito na rin ang naghatid sa kanya sa kanyang katapusan.
Kampante naman daw sila sa naging operasyon ni Ruji dahil ang gagawa sa kanya ang umano'y nag-iisang sertipikadong aesthetic surgeon na nagsasagawa ng gender-affirming surgery sa Pilipinas. Natuloy nga ang operasyon, pero nangyari ang hindi inasahan. To observe that degree of precaution, vigilance, and care on the patient. Yung mga kaanak naman, maaaring maghain ng kaukulang kaso. Maaari silang maghain ng administratibong sumbong or complaint laban sa doktor upang ito ay masuspinde or makansila ang kanyang lisensya. Ayan, ito yung pwedeng gawin nyo, mga ka-good news. Kapag nagiging biktima kayo ng ganito, pakinggan nyo itong attorney at ulitin muli ang kanyang mga sinasabi. Dahil ito ang inyong counter sa mga doktor na kayo'y nagiging biktima. Care on the patient. Yung mga kaanak naman, maaaring maghain ng kaukulang kaso. Maaari silang maghain ng administratibong sumbong or complaint laban sa doktor upang ito ay masuspinde or makansila ang kanyang lisensya. Maaari din silang maghain ng kasong kriminal sa piskalya na aayon sa Artikulo 365 ng Revised Penal Code o itong tinatawag nating reckless imprudence resulting in injury or homicide kung namatay po yung pasyente. Para naman po sa mga pinsala at mga gastusing natamo nila, maaari din po silang maghain ng kasong sibil for damages na naayon naman sa Artikulo 2176 ng New Civil Code. Kausap ko rin Grabe, meron palang 4 na kaso lahat o hanggang 5 kasong pwedeng i-file doon sa doktor. Matanggal pa yung kanyang lisensya, damages na pwedeng hingiin nitong pamilya. Pero ayon dito sa kanyang kapatid ay ayaw na nilang ihabla, ayaw nilang kasuhan yung doktor kasi naintindihan nila ang sitwasyon. Napakabait naman ng mga taong ito kasi hindi man lang sila naghabla. 500,000 yung binayad nila eh. Ngayon, magkano lang naman ang sagot ng doktor doon sa punerarya, doon sa libing? Hindi yun umabot ng 500,000. Kung ako isusuli ko yung 500,000 sa pamilya plus dagdagan ko pa ng aking abuloy kasi ako yung sanhi ng pagkakamatay dahil sa merong pagkakamali, merong yung naputol siguro ng mga ugat na hindi dapat, kaya nagkaganon. 176 ng New Civil Code. Kausap ko rin si doktor. Ako kasi yung pumipilit sa kanya na wag mo nang bitawan yung kapatid ko. Pati sabsiza kasabot sa idagibati kay sa tanan na ija na naoperahan. Kuman pa siya nakasilati na ningon anis. Kaya pati sabsiza siya kasabot. Nagilak sabsiza na kung ano sa nahitabo para siyang tatay. Ang pamilya ni Ruji, wala raw balak magsampa ng reklamo. Ginawa nila lahat. Wala kong dapat sisihin. Alam kong trahedya. Alam kong walang gustong mawala yung kapatid. Okay, so ito nga ay isang trahedya. Pero ano kasi ito, parang controlled. Parang kung wala yung doktor ay hindi mamamatay. Baka kung ibang doktor ang nag-opera, ay hindi magkaganon. Kasi kung dinala nila sa Thailand o doon nag-opera, sa Thailand ay ano na talaga sila doon. Sanay na ang mga doktor sa ganitong procedures. Kaya hindi pwedeng sabihin na walang ano rito ang doktor. Meron talaga siyang partially, meron siyang pananagutan diyan. Dahil siya yung humihiwa, pumuputol sa mga organs na mayroong mga sensitibong mga ugat or blood vessels na yung mga veins na napuputol, kaya siguro nagka-komplikado. Okay, hindi naman ako doktor na magsabi niyan, pero meron talagang pagkakamali yan. Kasi bakit ganun na 2 days lang ay mamatay na kaagad? So merong hindi na-ikonekta ng tama. Okay, so hanggang sa muli, mga good news. Ako'y magpaalam na God bless the Philippines. Ingat kayong lahat.